Ni minsan, hindi po ako nagsabi sa inyo kung sinong iboboto natin. Pero kailangan natin mag-isip. Kasi yung ibang mga tao, sumasama sila kung saan mayroong marami. Hindi lahat ng marami, tama. Kundi may tama. Hallelujah! Kaya sa pinapag-aralan po natin, choose to obey God. Even in this election, you need to pray. Kailangan mong manalangin sa Panginoon, Lord, help me to write those people. Sino ba talaga yung pinipili? Panalangin mo, Panginoon, ito ba? Kung ito yung pinipili mo para iluklok, kayo na po ang bahala dito, Lord. Hindi ako. Hindi yung gusto ko, yung gusto mo, Panginoon. Amen. Kapag pipili tayo ng iluluklok natin this coming May, amen po ba? Iluklok mo yung gusto ng Panginoon. Paano malalaman, Pastor, kung gusto ng Panginoon? You prayed it. Amen po ba? Halimbawa, pinili mo, ito pinili mo, hindi nanalo. Ibig sabihin, hindi ka looban ng Panginoon. Pero Pastor, yung ayaw mo, yun ang nailuklok. Niloob ng Panginoon. Nabucodonosor nga eh. Sa totoo, hindi po siya mananampalataya, pero inupo siya. Tandaan po natin, ang Diyos ang nag-upo sa kanya bilang hari. If God's will. Pero tignan niyo po, bandang huli, ginamit ng Diyos si Nabucodonosor para i-save ang Israel. That's why, you need to think about it. Amen po ba? Hindi yung mga taong gusto lang natin. Amen? Choose to obey God. Sabi mo nga sa katabi mo, piliin mong sundin ang Diyos.